Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1391 hanggang 1400. Tumanggaw si Musa na may mapait na ngiti. Oo, dapat siya ay isang saint. Sus, nahihirapan talaga akong tanggapin na isa siyang saint. Nagsisi siya kung bakit siya naging kumpiyansa nang umalis siya sa sekta dahil wala na siyang paraan para tuparin ang pangakong binitiwan niya. Napabuntong hininga si Musa. Mabuti na lang at nakamaskara tayo at hindi niya masabi na tayo iyon. Sigurado akong dala niya ang kaldero. Sinubukan pa nga niya tayong day-in sa umpisa. Kung wala siya, bakit hindi siya maglakas loob na ipakita sa atin ang special ring niya? Napaisip si Stephanie at kumunot ang noo. Pero naghinala nga siya kung nakita niya tayo sa auction center noon. At muli, nagtiwala siya sa sinabi natin pagkatapos. Hindi yata nahayag ang mga takip natin. Tumanggaw si Musa. Mabuti na lang. Kalimutan na lang natin ang pagbawi ng kaldero. Malas talaga natin siyang makilala. Naniniwala ako na hindi tayo masisisi ng tatay mo kung sasabihin natin sa kanya ang nangyari. Nagsimulang manghula si Stephanie. Siguro kung siya ay mula sa ibang sekta. Ibig kong sabihin, ang isa bang malakas na tao ay patuloy na mananatiling makamundong mundo. Siguro. Baka alam ng kanyang sekta na ang auction house ay nagsusubasta ng kaldero mula sa kung saan at pinapante siya dito para sumali sa bidding. Sumagot si Musa. Arg, kalimutan mo na yon. Sobrang nahihiya ako na hindi natin nakuha ang kaldero pero hindi natin pwedeng hilingin sa mga matatanda na kunin ito. Hindi madaling makipaglaban sa isang saint. Kailangan na yata nating aminin na masyado tayong malas. Dahil iniligtas sila ni Severn sa kanilang buhay, mas alam ni Stephanie kaysa sumubok ng isa pang pagtatangka. Gayunpaman, talagang nakaramdam siya ng matinding kaba dahil sa pagkatalo. Severin, sigurado ka bang hindi na magdudulot ng gulo sa atin ang 2 taong iyon? Pagbalik nila sa villa, medyo nag-aalala pa rin si Felicia. Ngumiti ng mapait si Severin. Sa palagay ko ay hindi. Nagsuot sila ng maskara kaya hindi natin masabi kung sino sila. Sigurado akong sobrang nahihiya sila ngayon. Kaya ngayon, sa tingin ko hindi na sila magkakaroon ng lakas ng loob na hamanin ako muli. Mabuti iyan. Napakahusay. Natatakot talaga ako na baka muli nila tayong hanapin. Sabi ni Felicia sabay tapik sa dibdib. Hahaha. Huwag kang mag-alala. Hindi magiging problema. Tumawa si Severin at tiniyak na walang anumang panganib. Pagkatapos noon, masaya silang nagpatuloy sa inuman. Gabing-gabi na nang tuluyan nang pumayag ang iba na umuwi. Nang pinalabas ni Severin ang lahat, pumunta siya sa kanyang kwarto para mag-shower at pumunta sa kwarto ni Diane. Katatapos lang din mag-shower ni Diane at nakahiga sa kama nang pumasok si Severin sa kwarto. Namula ang mukha niya at parang nahihiya. Hindi ka ba gagawa ng kahit anong alchemical pills ngayong gabi? Bakit ka pumunta dito? Ngumiti si Severin. Gabi na kaya wala akong planong gawin yun. Bukas na tayo babalik at mas makakapag-produce pa ako pagbalik natin. Tsaka paano ko ba mapipigilan ang magandang babaeng tulad mo na matulog ng mag-isa? Umikot ang mga mata ni Diane at sinabing. Ikaw ay isang taong may maruming pag-iisip. Bakit mo naiisip iyan? Noon, umakyat na si Severin sa kama at niyakap si Diane. Ngumisi siya. Ako ay maruming pag-iisip. Ano ang masama sa pagtulog sa aking asawa? Sa sinabi niyang iyon, hindi siya nag-aksaya ng oras at idiniin ang labi niya kay Diane. Kinabukasan, inimpake ni Severin at ng iba pa ang lahat at umalis papuntang airport para lumipad pabalik sa Southlink City. Pagdating nila sa airport ng Southlink City, naghihintay na doon si Stanley kasama ang mga kotseng inayos niyang sundo. Hahaha. Dumating na rin kayo. 2 oras na akong naghihintay dito. Lumapit siya sa kanila nang sabihin niyang si Severin at ang iba pa. Ngumiti si Severn. Mr. Popular, alam ko kung gaano kahalaga ang iyong oras ngayon. Napakalaking kawalan sa iyo dahil nandito ka naghihintay sa amin. Ngumiti si Stanley. Karangalan ko na sunduin ka ngayon. Bakit magiging kawalan iyon? At saka, wala ako ngayon kung wala ka. Huminto siya at nagpatuloy. At saka, nandito ako at nagba-broadcast ng live bago ka dumating.
Sinabi ko sa mga tagahanga ko na nandito ako naghihintay para kunin ang isang taong napakalakas. Ang live broadcast na iyon ay nakakuha ako ng ilang daang libong dolyares. Natigilan si Severin. Ganoon kalaki ang kikitain mo sa isang live broadcast lang. Sa iyo dapat ang hapunan ngayong gabi. Ngumiti si Stanley. Madali lang iyan. Nabook ko na ang table. Huwag kang mag-alala. Ang hapunan na ito ay para salubungin kayong lahat sa pag-uwi. Kung gayon hindi kami mahihiyang tanggapin ang imbitasyon sa hapunan. Humajijek si Sheila. Hindi nagtagal, sumakay na silang lahat sa kotse at bumalik sa county mansion. Pagdating nila at pagbaba ng sasakyan ay nagmamadaling lumapit sina Maurice at Judith at sinalubong sila. Nang makita ni Maurice si Severin, nagtanong siya. Hindi ba dapat bumalik kayo 2 o 3 araw na nakalipas? Bakit mo pinalawig ang pananatili? Nakangiting paliwanag ni Diane. Kailangan kasi ni Severin na kumuha ng mga spiritual herbs para gawing alchemical pills. May auction center na nagsasagawa ng auction. Kaya nanatili kami para sumali sa auction. Sa kabutihang palad, kami ay nanatili dahil si Severin ay nakakuha ng napakaraming espiritual na damo mula sa auction na iyon. Nakasimangot na tanong ni Severin. Tatay, bakit mo na itanong? May nangyari ba? Sagot ni Maurice. May isa pang magandang babae na hinanap ka ulit pagkatapos mong umalis. Pero wala ka dito at hindi namin siya kilala. Natatakot din kami na hindi siya masihayan. Muli. Sino ito? Nasaan siya ngayon? May kakaibang ekspresyon ang mukha ni Severin matapos malaman na may isa pang magandang babae na hinahanap na naman siya. Napangiti si Judith. Siya si Sofia. Nagtitimpla siya ngayon sa sala. Wala naman siguro siyang balak umalis agad dahil ilang araw na siyang nanatili dito. Sa tingin ko may gusto siya sa'yo. Napangiti si Stanley pagkatapos marinig iyon. Siguradong isang magandang bagay. Si Miss Sofia ay may kahanga-hangang katawan. Napakataas ng kanyang natamo at miyembro siya ng isang sekta. Sa tingin ko pareho kayong maging isang perpektong mag-asawa. Matapos maiinit iyon, mukhang nagulat si Severin at napailing. Naghinala na siya na sinasadyang puntahan siya ni Sofia sa halip na dumaan gaya ng sinabi nito. At muli, hindi siya naglakas loob na mag-isip ng sobra-sobra dahil natatakot na siya ay nambobola sa kanyang sarili. Gayunpaman, mabilis na nagpakita si Sofia pagkatapos ng kanyang huling pagbisita. Kung walang seryosong nagdala sa kanya dito, mapapatunayan ni Severin na may crush nga si Sofia sa kanya. Bakit hindi mo na lang siya tanggapin? Sa palagay ko mabait siyang babae at mahal na mahal ka niya. Humalaklak si Sheila habang tinatakpan ng kamay ang bibig. Natutuwa na lang siyang tingnan ang ekspresyon ni Severin. Tama na, dapat pumasok na tayo sa loob. Matagal ka na niyang hinihintay. Sa palagay ko inaasahan talaga niya na makabalik ka dito. Napangiti si Diane. Bilang isang taong may nakaraang karanasan, naiintindihan niya ang nararamdaman ni Sofia. Ang mga damdamin ng nawawalang isang tao at ang pagnanais na makilala ang iyong mga mahal sa buhay sa lalong madaling panahon. Noong nakaraan, hindi niya sinundan si Severin nang magkasamang lumabas sina Diane at Sheila. Bagamat abala siya sa pagsasanay, lagi niyang naiisip at namimiss si Severin kapag siya ay malaya. Ahem. Itigil mo na yan. Magkaibigan lang tayo at wala nang iba. Umubo si Severin para takpan na medyo nahihiya siya bago pumasok. Sinadya ni Megan na sumigaw. Iyon ang iniisip mo, kailangan mo lang tanggapin at hindi ito magiging problema. Samantala, nakaupo si Sofia sa sala at nagtitimpla ng tsaa. Pagdating niya rito, sinabi ng mga magulang ni Severin na inimbitahan si Severin na dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ni Prince Philip sa Ulang City. Inalok siya ni Maurice na manatili dahil ilang araw na lang babalik si Severin. Gayunpaman, hindi bumalik si Severin noong araw na sinabi niya kay Maurice. Kung hindi ginugol ni Sofia ang karamihan sa kanyang oras sa pagsasanay, malamang na namatay siya dahil sa inip. Miss Sofia, ikaw talaga. Nang pupulutin niya ang tasa para uminom, narinig niya ang boses ni Severin. Nakapagtataka, tumayo siya at nilock ang likod niya para makita si Severin na papasok. Ikaw. Bumalik ka na. Oh,
kumusta ang pagdiriwang ng kaarawan ni Prince Philip? Siguradong napakasaya nito. Sa pagkakataong iyon, blanko ang kanyang isip at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nang wala si Severin, patuloy siyang umaasa na makita siya sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, malakas at kinakabahan ang kanyang puso nang sa wakas ay nakita niya siya. Siyempre, napakaraming tao at masarap ang pagkain. Nagpakuha rin kami ng litrato kasama ang 4 Great War Gods at si Zeke Hubble, ang gobernador ng lalawigan ng Skystream Province kagabi. Hindi lahat ay magkakaroon ng pagkakataong iyon. Naunang sumagot si Felicia bago makapagsalita si Severin. Ah, talaga. Sus, nagseselos ako. Kung dumating lang ako ng konti, makakasama rin ako sa biyahe. Natatawang sabi ni Sofia. Samantala, mabilis niyang sinulyapan si Severin at napakagatlabi. Ang pisngi niya ay unti-unting namula rin. Curious pa rin si Severin kung bakit pupunta ulit dito si Sofia. Miss Sofia, may maitutulong ba ako sa iyo? Sa sandaling iyon, nakaramdam si Sofia ng hindi makapagsalita at nahihiya na halos mahimatay siya. Sa lahat ng oras na ito, siya ay nagsisikap ng husto upang maiwasan ang bagay na ito ngunit hindi man lang siya naintindihan ni Severin at tulala na tinanong siya ng tanong na iyon. Sa kabila ng pagiging normal na tanong, talagang nahirapan si Sofia na sagutin. Pagkatapos noong huling 2 araw, sinubukan niyang gumawa ng iba't ibang mga dahilan ngunit wala sa mga iyon ang katotohanan. Tiyak, hindi lang niya masabi kay Severin na dumating siya dahil na-miss niya ito. Hindi ba pwedeng pumunta na lang ako dito nang walang dahilan? Sinasabi mo bang pupunta lang ako kapag kailangan ko ng tulong mo? Tanong niya. Matapos mag-isip ng mabuti ay hindi na sinagot ni Sofia ang tanong. Na talagang ikinahiya ni Severin. Siyempre, pwede. Pwede kang pumunta kahit anong oras mo gusto. Habang nakikita ni Sofia sina Diane at Sheila, may pumasok sa isip niya. Sa wakas, nakuha niya ang kanyang dahilan. Sige, titigil na ako sa pagbibiro. May 2 teknik ako na bagay kay Diane at Sheila kaya dinala ko sila. Napangiti si Sheila. Sofia, masyado kang mabait. Dahil halos magkaparehas tayo ng pangalan, ituturing na kitang kapatid mula ngayon. Ako rin. Manatili ka sa amin. Kapag libre ka, maaari mo kaming bigyan ng ilang mga pointer sa aming pagsasanay. Maaari din kaming humingi ng payo kapag may isang bagay na hindi namin maintindihan. Sabi ni Diane nang may pumasok na magandang ideya sa isip niya. Sobrang kinikilig ito kay Sofia. Ngunit pagkatapos, sinabi sa kanya ng kanyang ugali na hindi ito nararapat. Sa palagay ko ay hindi ito angkop. Anong masama dito? Maliban na lang kung minamaliit mo kami at ayaw mo kaming maging kapatid. Kunwaring galit na sabi ni Sheila at humalukip-kip dahil alam niya kung bakit iyon nasabi ni Sofia. Noon lang tinanggap ni Sofia ang mabait na kilos. Sige. Masaya akong maging kapatid mo at ni Diane. Matalik na kaibigan magpakailanman. Hindi na kaimik si Severin. Batay dito, tila pinaplano ni Sofia na manatili dito ng matagal. Miss Sofia, pwede kang manatili hanggat gusto mo. Pero nag-aalala ako na nasanay ka na sa sekta at hindi para sa iyo ang buhay sa lungsod. Sabi ni Severin pagkatapos mag-isip ng mabuti. Sagot agad ni Sofia. Hindi na kailangang mag-alala. Gusto ko dito. Matagal na akong nanatili sa sekta at medyo naiinip na ako dito. Napakaraming pwedeng gawin dito, tulad ng pamimili o tumambay kasama sina Diane at Sheila. Magagamit ko rin ang oras na ito para mag-relax. It's actually quite good. Sinamantala ni Megan ang pagkakataon na pumutol at sinabi. Magugustuhan mo ito. Hanggat mananatili ka sa amin, hindi ito magiging problema. Master, nandito na po ako. Maya-maya lang ay pumasok si Benjamin na maganda ang kalooban. Nakita siya ni Severin at ngumiti. Benjamin, kamusta ang alchemy skills mo? May mga pagpapabuti ka ba? Si Megan siguro ang nagsabi sa'yo na babalik tayo ngayon. Sagot ni Benjamin. Sinabi lang niya sa akin noong sumakay ka sa eroplano. Nag-improve ako ng kaunti noong wala ka. Sa tulong mo, nalampasan ko ang aking bottleneck.
Isa na akong second grade low rank alchemist ngayon. Ano? Seryoso ka ba? Hahaha. Ang galing nito. Hindi ako nagkakamali kapag sinabi kong natural. Born alchemist ka. Ngumiti ng kasiya siya si Severin. Mabilis na tumakbo si Megan at niyakap ng mahigpit si Benjamin. Wow! Hindi nakapagtataka na nagustuhan kita. Benjamin, ang galing mo. Mahal na mahal kita. Binigyan nito ng takot si Benjamin at namula ang mukha nito dahil sa kahihiyan sa pagmamahal ni Megan sa kanya. Lahat ay nanonood. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Megan na ang kanyang pagkilos ay hindi nararapat at mabilis na binitawan si Benjamin. Namula ang mukha niya dahil sa kahihiyan. Masyado akong natuwa dahil hindi ko inaasahan na mabilis kang umunlad. Alam mo bang mas malakas ang second grade low rank alchemist kaysa first grade high rank alchemist? Tumango si Severin. Tama. Ibang-iba ka ngayon na isa kang second grade low rank alchemist dahil iilan lang ang second grade low rank alchemist samantalang maraming first grade high rank alchemist sa mundong ito. Para sa ilang alchemist, pangarap nilang maging second grade alchemist. Narinig mo yun. Hindi lang ako ang nag-iisip niyan. Kahit si Severin ganun din ang iniisip. Humajijek si Megan. Napangiti si Benjamin. Malayo-layo pa ako sa'yo. Pero kontento na talaga ako kung nasaan ako ngayon. Sagot ni Megan. Oo naman. Parang Diyos si Severin. Ang hirap maging katulad niya, pero sa tingin ko, napakagaling mo. Hihihi. Maya-maya pa, binawi ni Benjamin ang kamay at naglabas ng isang bote ng porselana para ibigay kay Severin. Guro, ito ang mga alchemical pills na ginawa ko. Mayroong higit sa 30 first grade high rank alchemical pills at humigit kumulang 20 second grade low rank alchemical pills. Ito lang ang naiisip kong paraan para ipahayag ang aking pasasalamat sa iyo. Masayang tinanggap ni Severin ang bote ng porselana. Binuksan niya iyon at tiningnan ang mga alchemical na table task na iyon. Pagkatapos noon ay nasiyahan siyang tumango. Ito ang pag-iisip na binibilang ang mahirap na pagsasanay. Naniniwala ako na makakamit mo ang mas mataas na mga resulta. Bigla siyang may naisip at nagtanong. Oh, mayroon ka bang anumang second grade medium o high rank alchemical recipes? Napakamot ng ulo si Benjamin. Hindi, ayoko. Ngumiti ng mapait si Severin at sinabing. Kukopyahin ko ang ilang mga recipe para sa iyo mamaya. Dapat din akong magbigay sa iyo ng ilang third grade at fourth grade alchemical recipe. Salamat. Salamat. Nauutol na sabi ni Benjamin. Sa makamundong mundo, ang mga recipe ng alchemical ay hindi mabibili ng salapi, lalo na ang mga second grade mid-rank at high rank. Ang mga recipe ng alchemical sa third grade at fourth grade ay talagang mahirap makuha. Kaya, natuwa si Benjamin nang marinig niyang bibigyan siya ni Severin ng napakaraming recipe ng alchemical. Bilang karagdagan, wala siyang ideya na si Severin ay may mga recipe ng alchemical na pang-4 na grado. Pakiramdam niya na nanaginip siya. Mayroon ka bang 4th grade alchemical recipe? Gulat na tanong ni Sofia. Pagkatapos ng lahat, nakakagulat na balita kay Sofia nang malaman niya na si Severin ay may mga recipe ng alchemical na may 3rd grade low rank at naging isang 3rd grade low rank alchemist. Ang mga 4th grade alchemical recipe ay talagang mahirap hanapin at hindi niya inisip. Angkinan sila ni Severin. Napangiti ng mahina si Severin at nagtanong. Ano ang mali? Sa tingin mo ba ay nagsisinungaling ako? O sa tingin mo ba ay hindi ako mukhang isang taong maaaring magkaroon ng 4th grade alchemical recipe? Mas mabuting itago mo ito sa iyong sarili. Tiyak, hindi mo gustong dumating ang mga alchemist na iyon mula sa malalaking sekta na naghahanap sa iyo upang alisin ang mga alchemical recipe na iyon. Ibig sabihin alam mo kung gaano kahalaga ang mga alchemical recipe na iyon, di ba? Babala ni Sofia. Tumango si Severin. Huwag kang mag-alala. Lahat ng tao dito ay pamilya at hindi nila ito sasabihin sa ibang tao. Pagkatapos noon, binalaan din ni Severin si Benjamin. Narinig mo iyon. Napakahalaga ng mga recipe ng alchemical na ito. Kapag hindi ka sapat na malakas para protektahan ang iyong sarili, huwag ipaalam sa ibang tao na mayroon kang mga 3rd grade at 4th grade alchemical recipe.
Tumango si Benjamin. Huwag kang mag-alala, Master. Ipinapangako ko na hindi ako magyayabang sa mga tao tungkol dito. Ang pagpapakumbaba ay isang birtod na alam ko. Karaniwan akong gumagawa ng alchemy ng mag-isa sa aking silid. Hindi ko ito ipinapakita sa ibang tao. Hindi nagtagal, bumisita si Catherine at ang iba pa matapos malaman na bumalik na si Severin at ang iba pa. Hindi na kailangang sabihin, si Felicia ay sabik na sabihin sa lahat ang tungkol sa kanyang karanasan sa Ulang City. Nag-shopping sina Dayan at Sofia kinabukasan. Samantala, hiniling ni Severin na makita sina Maddie at Eustace. Ibinigay niya sa kanila ang mga tabletang inihanda ni Benjamin para sa kanyang sarili at sa kanyang mga bodyguard. Ang pag-abot sa level 6 Warrior King ay isang tagumpay na dapat ipagmalaki, lalo na't ikaw ang nangunguna sa mga bodyguard ng mga Shanahan. Napatingin si Severin sa kanilang dalawa at ngumiti. Inumin ang mga pildores na ito at ipamahagi ang mga ito sa iba. Ang pagbutihin ng lahat ang kanilang pagkamit ay magiging perpekto. Ipinahayag ni Eustace ang kanyang lubos na pasasalamat kay Severin. Salamat, sir. Ang buhay ko, at ng kapatid ko, ay lalaan ng buo sa iyo. Handa kaming ipagsapalaran ang aming buhay para sa iyo. Isa ka na sa amin ngayon, kaya hindi na kailangang maging mahigpit sa paligid ko. Siguraduhin mo lang na mag-training ng mabuti. Parehong grupo ni Lily ang aasikasuhin ng grupo mo na alagaan ang mansyon na ito kapag wala ako. Tumango ang magkapatid bago umalis. Supreme Leader. Bumalik ka na. Pagkaalis ng magkapatid ay agad namang lumapit sina Larry, Mick, Rachel at iba pa. Nakangiting tanong ni Severin. Paano mo nalaman ang tungkol sa pagbabalik ko gayong hindi ko pa ito nasasabi sa iyo? Nakangiting sabi ni Mick. Pananatili kaming updated sa mga post ni Stanley. Nag-upload lang siya ng video ngayon na nagsasabing may sisanduan siya sa airport. Naisip namin na ikaw iyon. Mukhang napakabilis ng paglalakbay ng balita. Walang nakatakas sa iyong pansin. Agad na nagningning ang mga mata ni Severin sa mabilis na pagmamasid sa kanilang narating. Hahaha. Hindi masama. Ang ilan sa inyo ay nakagawa na ng pambihirang tagumpay sa level 9 Warrior King. Ang iba ay nasa tamang antas, kaya naniniwala ako na ilang oras na lang bago maabot din ng iba ang level 9. Lahat ito ay salamat sa mga tabletang ibinigay mo sa amin. Hindi kami makakagawa ng gayong tagumpay kung hindi kami nakainom ng mga tabletang iyon. Nagkibit balikat si Severin. Mayroon tayong halos kalahating taon bago ang deadline. Nakakuha ka na ba ng anumang balita mula sa ibang mga bulwagan? Nagpalitan ng ngiti sina Gracie at Rachel. Pagkatapos ay humakbang si Rachel at sinabing, dumating kami na may dalang magandang balita. Mayroon kaming balita tungkol sa Capra Hall. Natuwa si Severin sa narinig. Kayo ba? Well, ang sarap pakinggan. Ang tagal naman yan, pero at least may isa pa tayong bulwagan. Napangiti si Rachel. Nakuha lang namin ang impormasyon noong isang araw. Alam namin na babalik ka sa lalong madaling panahon mula sa Dolong City, kaya pinaplano naming sabihin sa iyo pagkatapos mong bumalik. Walang gaanong balita tungkol sa kanila. Dagdag ni Gracie. Ang Capra Hall ay nagtatago ngayon sa isang napakadelikadong lugar dahil tila nasaktan nila ang isang liblib na pamilya noon. Iyon lang ang narinig namin tungkol sa kanila. Magiging napakagulo nito. Ayos lang ba ang hallmaster nila? Sumimangot si Severin na may buntong hininga na pagpapahayag. Kahit na ang isang liblib na pamilya ay maaaring hindi kasing lakas ng ilang mga sekta, ang kanilang lakas ay hindi mas mababa sa kanila. Maaaring hindi alam ni Severin ang eksaktong sitwasyon na kinakaharap ng Capra Hall, ngunit tiyak na natalo sila ng liblib na pamilya na pinilit nilang itago. Nagpatuloy si Gracie. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman namin na ang pamilyang ito ay tinatawag bilang mga Georgians. Mula sa aming pagkakaintindi, nagpapadala pa rin sila ng mga tao para hanapin at tugisin ang Capra Hall. Ibig sabihin nito na ang bulwagan ay maraming natitirang miyembro. Nakatakas ang kanilang hallmaster, ngunit hindi nasugatan sa sandaling iyon. Hindi ko alam kung ano pa ang nangyari pagkatapos noon. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, iminungkahi ni Rachel si Severin.
Dapat ba tayong magpadala ng ilang tao sa kinaroroonan nila? Umiling si Severin. Masyadong maraming mapanganib na lugar sa Dracodem, at marami ring nakatagong panganib na nakatago sa loob ng mga lugar na iyon. Sigurado akong hindi pipiliin ng Capra Hall ang ganoong lugar na mapagtataguan kung hindi sila inilagay sa isang masikip na lugar. Sa palagay ko ay dapat na akong pumunta at hanapin sila. Ang aking mental power ay mas malakas kaysa sa iyo. Malamang na mas mabilis kung mahanap sila kaysa sa lahat. Paalala tuloy ni Severin sa kanila. Palakasanan mo ang iyong pagsisikap na hanapin ang natitirang mga bulwagan, iwan mo sa akin ang Capra Hall. Tumango si Gracie. Nasa Foggy Forest sila. Kilala ito sa pagiging delikado dahil maraming halimaw sa loob at tinatakpan din ng hamog ang iyong paningin. Kaya siguro hindi nakapasok doon ang liblib na pamilya para tugisin sila. Ang Foggy Forest. Alam ko ang lugar na iyon. Tumango si Severin. Tumingin siya sa iba pang mga Hallmasters na hindi pa nakakagawa ng tagumpay sa Level 9 Warrior King at sinabing, magsanay ng mas mabuti. Gawin ang tagumpay sa Level 9 Warrior King sa lalong madaling panahon at siguraduhing matatag ang pundasyon mo. Kapag naabot mo na iyon, bibigyan kita ng ilang mga table tasks para lahat kayo ay makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Warrior Emperor ng sabay-sabay. Naningkit ang mga mata ng lahat sa pag-asa. Ang maabot ang pagkamit ng isang Warrior Emperor ay isang hindi maabot na pangarap para sa kanila noong nakaraan. Gayunpaman, mula noon ay nagkaroon sila ng panibagong pag-asa. Huwag kang masyadong mag-alala tungkol sa amin. Susubukan naming tulungan kang mahanap ang iba pang mga bulwagan. Napangiti si Larry. Saglit silang nagkwentuhan ni Severin hanggang sa bumalik si Diane at ang iba pa. Nang makita ni Sofia ang lahat ng mga taong iyon dito, hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi ko akalain na magiging ganito kasigla dito. Si Larry at ang iba ay medyo na-curious kung sino si Sofia. Maganda siya, at mukhang maganda ang relasyon niya kay Diane at Shelaton. Ang una nilang naisip ay, siya ba ay isa pa sa asawa ng ating Supreme Leader? Awkward na ngumiti si Severin at pinakilala siya sa kanila. Siya nga pala, hayaan mong ipakilala kita sa dalagang ito dito mismo. Siya si Sofia, matalik na kaibigan ni Sheila, Diane, at ng sarili ko. Makikita mo siya ng madalas, at tutulungan niya din ako at yung iba na mag-training kapag nakasimangot siya Sofia. Pakiramdam niya ay masyado ng detalyadong ipinaliwanag nito ang lahat. Miyembro si Sofia ng isang sekta. Napakataas ng kanyang naabot. Nakangiting dagdag pa niya. Awkward na sumulyap si Sofia kay Sheila. Masyado mo akong pinalalaki, Sheila. Hindi naman ganoon kataas ang aking naabot. Halos hindi ko may kumpara kay Severin. Ang kanyang natamo ay mas mataas kaysa sa akin. Nakipagpalitan ng tingin si Larry kay Mick at ngumisi. Kung tutusin ang sitwasyon, malamang ay binalak ni Sofia na manirahan doon ng tuluyan. Bukod dito, tinawag din niya si Severin bilang Severin lang, na tila nagpapahiwatig ng isang tiyak na antas ng pagmamahal at pagpapalagayang loob. Kahit na hindi siya asawa ni Severin, baka plano niyang maging isa sa mga asawa nito. Siya nga pala, bakit nandito kayong lahat? Napatingin si Diane sa lahat at nagtatakang nagtanong. May problema ba? Ipinaliwanag ni Larry ang kanilang mga naunang talakayan kay Diane. Nakakagulat na balita iyan. Ngayong nakahanap ka na ng isa pang bulwagan, mas dadami pa ang grupo mo. Tuwang-tuwa na sabi ni Megan. Sinabi ni Rachel. Sa katotohanan, hindi pa namin sila nahahanap. May impormasyon lang kami sa kanila, at hindi namin alam kung ano ang lagay nila ngayon. Nabalitaan ko na nagpapadala pa ang mga Georgians ng mga tao para tugisin sila. Anong klaseng tao ang mga Georgians? Ganoon ba sila kalakas? Nang ahas ba silang tugisin ang mga tao ng Capra Hall? Hinihiling ba nilang mamatay? Naikuyom ni Sheila ang kamao at galit na sinabi. Ipinaliwanag ni Gracie. Sa aming narinig, ang mga Georgians ay may level 1 Warrior Emperor at level 2 Warrior Emperor. Iyon lamang ay nagpapakita na sila ay isang napakalakas na puwersa. Maaaring hindi sila kapantay ng isang sekta, ngunit sila ay nasa itaas na dulo ng mga liblib na pamilyang iyon. Isang level 2 Warrior Emperor.
Hindi ba ibig sabihin nito ay mas malakas pa sila kaysa sa isang war gods at isang commander? Medyo nagulat si Sheila. Wala akong natatandaang narinig ko ang tungkol sa mga Georgians na ito dati. Hindi napigilan ni Severin na matawa sa sinabi nito. Kaya tinawag silang mga liblib na pamilya o mga liblib na pamilya. Medyo marami sila sa paligid, na may daan-daan o kahit libu-libong tao sa isang pamilya. Mayroon din silang medyo malakas na background. Ito lang ang dahilan kung bakit sila mas makapangyarihan kaysa sa karamihan ng mga tao. Kadalasan, ang kanilang focus ay tanging sa pagsisikap na mapabuti ang kanilang tagumpay. Hinding-hindi sila makikisali sa mga makamundong bagay. Kasunod ng pahayag na iyon, huminto si Severin at idinagdag na nakakunot ang noo. Nagtataka lang ako kung bakit sila nasaktan ng mga taga-Capra Hall. Nalaman mo ba ang dahilan, Gracie? Ngumiti ng mapait si Gracie. Hindi naman. Sumilong ang Capra Hall sa Foggy Forest ilang taon na ang nakararaan. Masyadong matagal nang nangyari ang insidente kaya hindi namin malaman ang tiyak na dahilan. Well, sa palagay ko malalaman lang natin pagkatapos natin silang mahanap. Tumanggaw si Severin. Ang Foggy Forest ay isang mapanganib na lugar, ngunit pagkatapos ay mayroong maraming likas na yaman na maaaring magamit para sa pagsasanay at pagtatamo. Kung mabubuhay sila sa kagubatan, kung gayon maaari nilang magamit ang mga yamang iyon at marami ang makamit sa kanilang mga tagumpay. Ito ay maaaring maging isang magandang bagay. Sa paglipas ng panahon, ang Capra Hall ay maaaring makapaghiganti pa. Pero madali mo silang maipaghiganti kung mahahanap mo sila, di ba? Nakangiting tanong ni Mick. Medyo natigilan si Sofia at agad na tinanong si Severin. Hahanapin mo ba silang mag-isa? Tumanggaw si Severin. Ang Foggy Forest ay mapanlin lang dahil nagkukulong ito ng maraming malalakas na espiritong hayop. Napakadelikado na ipadala ang mga tao ng Dracodeus Temple doon. Mas mabuting tulungan nila akong hanapin ang mga natitirang bulwagan. Naiisip ko pa rin na dapat kong hanapin ang Capra Hall ng mag-isa. At saka, mas malakas ang aking mental power. Darating ito sa hindi kapani-paniwalang lugar. Ganoon ba kadelikado? Napakunot ang noo ni Sheila nang marinig iyon. Hindi ba ibig sabihin nun hindi na ako makakasama sayo? Ngumiti ng mapait si Dayan at sinabing, mukhang napakakawili-wiling lugar, at gusto kong makita ito. Ngunit sa palagay ko ay wala tayong maitutulong kung sasama tayo. Baka lalo pa tayong magdulot ng gulo. Pagkumbinsi ni Rachel. Iyon ay isang napakamapanganib na lugar sa katunayan. Ang ating Supreme Leader ay walang duda na sapat na malakas upang protektahan ka, ngunit siya ay hindi pumunta doon upang magsaya sa kanyang sarili. Ito ay malayo sa ideal para sa inyong dalawa na sumama. Tumanggaw si Severin bilang pagsang-ayon. Oo, pupunta akong mag-isa. Kumunat ang noo ni Sofia pagkarinig nun. Ang kanyang natamo ay sapat na malakas, at nais niyang sundan si Severin doon. Gayunpaman, nahihiya siyang magsalita. Medyo hindi nararapat na gawin niya iyon nang maging ang dalawang asawa niyang sina Dayan at Sheila ay hindi sumunod sa kanya. Napasulyap si Sheila kay Sofia at may biglang naisip. Nanlaki ang mata niya at sinabi niya, Hoy, kung hindi ka namin masusundan, bakit hindi mo hayaang sundan ka ni Sofia? Ito ay perpekto. Alam ni Dayan na interesado si Sofia kay Severin, kaya pumayag din siya. Oo, mataas ang natamo ni Sofia, at masusuportahan ka rin niya. Hindi mo ba naiisip na magiging boring kung mag-isa kang pumunta doon? Hindi nakaimik si Severin. Ano ang iniisip ng dalawang ito? Hindi ba nila alam kung gaano kahirap para sa isang lalaki at isang babae na laging magkasama sa isang liblib na lugar? Bago pa man makapagsalita si Severin, nagsalita na si Megan ng kanyang opinyon. Oo nga. Matagal ka nang hinihintay ni Miss Sofia dito, at ilang oras mo lang siyang makakasama pagkatapos mong bumalik. Iiwan mo na naman ba siya at pababayaan? Ni hindi mo pa nga siya nakakasama. Halos himatayan si Severin. Sinaman niya ng tingin si Megan at sinabing, anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit mo ginagamit ang salitang iiwan? Sinasabi mo bang wala akong puso at walang awa?
Napansin ni Megan na medyo nagsasalita siya ng sobra-sobra kaya tinakpan niya ang bibig niya at nakangiting sinabi. Hihihi. Humigit kumulang kung ano ang gusto kong sabihin. Ang punto ay, isama mo si Miss Sofia. Huwag mong hayaang masayang ang pakiramdam niya para sa'yo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sofia pagkarinig niyon at mas lalo siyang namula. Nang makita iyon ni Gracie at Rachel ay nagkatinginan sila at nakaramdam ng inggit. Hindi alam ni Severin kung ano pa ang sasabihin. Masama nga ang pakiramdam niya sa pag-alis niya kaagad. Kung tutuusin, ilang araw na siyang naghihintay sa kanya, ang pag-alis niya ay agad itong umalis. Matapos mag-isip, tinanong niya si Sofia. Papayag ka bang sumama sa akin? Pwede tayong magsama kung may oras ka. Kahit papaano may kasama ako. Nahihiyang tumango si Sofia at sinabing. Sige. Kanina ko pa gustong bisitahin itong Foggy Forest. Hindi pa ako nakakapunta doon. Sige kung ganoon. Sabi ni Severin. Maaari ka nang magsimulang maghanda. Magpapahinga tayo bukas at pagkatapos ay aalis sa umaga ng makalawa. Oo naman. Pupunta ako sa plano mo. Sabi ni Sofia. Nagpalitan ng ngiti sina Sheila at Diane sa isa't isa. Nakakatuwang makita ang isang piling alagad ng isang mataas na ranggo na liblib na sekta na kumikilos tulad ng isang masunuring tupa sa harap ni Severin. Parehong naniniwala sina Sheila at Diane na ang sparks of love ay mabubuo lamang kung si Severin ay mag-isang kasama si Sofia. Sabay-sabay tayong maghapunan mamaya. Nandito ka na, at dapat nating ipagdiwang ang magandang balita na matagumpay mong nahanap ang Capra Hall. Sabi ni Severin kay Larry at sa ibang hallmasters. Huwag kang mag-alala kung gagawin natin iyon. Nakangiting sabi ni Larry. Nag-alok si Megan. Paano kung pupunta tayo sa aking restaurant? Nagambala tayo ni Franco noong huling beses na dinala ko kayong lahat doon, kaya sa tingin ko ay oras na para bumawi ako sa inyo. Nang marinig iyon ni Severin ay napangiti siya at sinabing. Oo naman. Sa tingin ko ginagamot mo kami. Nagkibit balikat si Megan na walang pakialam at sinabing. Oo naman. Hindi naman malaking bagay. Isang karangalan na pumayag kang maghapunan sa aking restaurant. Pagkatapos ng lahat kayo ay big shots dito sa South Link City. Nakangiti lang sina Larry, Mick, at ang iba pang mga hallmasters. Napakataas ng kanilang natamo, at marami pang malalakas na individual sa loob ng kanilang mga bulwagan. Sa simula, hindi alam ng ilang puwersa sa South Link City kung sino sila at sinubukan silang guluhin, ngunit wala nang nangahas na gawin ito pagkatapos makita kung gaano sila kalakas. Ang bawat isa ay nagkaroon ng napakasayang hapunan mamaya sa gabing iyon. Tuwang-tuwa rin si Sofia dahil aalis na siya kina Severin kinabukasan. Kinaumagahan, bumangon si Celine at agad na pinuntahan si Severin. Tatay. Sinabi sa akin ni nanay na pupunta ka sa isang lugar na sobrang delikado. Totoo ba iyon? Ito ay isang napakadelikadong lugar para sa mga taong may mababang kakayahan. Paliwanag ni Severin. Ngunit hindi ito masyadong mapanganib para sa akin. Tapos ngumiti si Celine at sinabing. Oo, ikaw ang pinakamalakas, at hindi mo kailangang matakot sa anumang bagay. Binuhat ni Severin si Celine. Siguraduhing makinig sa iyong ina at sa iyong mga lolo't lola habang wala ako. Naghanda ako ng ilang mga table tasks para sa iyo, at iiwan ko ito kay nanay. Ibibigay niya ito sa iyo kapag nagamit mo na ang mga ito. Hinalikan ni Celine si Severin sa pisngi. Salamat, tatay. Magsasanay ako ng husto at magiging kasing lakas mo. Sigurado akong magagawa mo. Napakatalentado mo. Tumingin si Severin sa kanya ng masama. Dahil wala siyang ibang magawa, inilabas niya si Diane sa mall at doon na lang sa bahay kasama ang mga magulang. Kinaumagahan lang ay sabay silang umalis ni Sofia. Huwag kang mag-alala tungkol sa amin dito. Magsasanay kami ng husto at patuloy na pagbubutihin ang aming sarili. Malamang natataas na ang aming antas ng pagkamit sa oras na bumalik ka. Paniniguro ni Diane sa kanya. Tumango si Severin. Sige. Ipinapangako ko na babalik ako sa lalong madaling panahon.